Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Lola Seni. At Marlene Cruz. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan lamang ang QR code o mag-deposit sa ating mga bank accounts para sa inyong donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong donations, mag-message po lamang kayo. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay swak na swak sa bagong taon, 2026. At yan po ay tungkol sa New Year's Resolution. Sabi nga po, ang pagkakaroon ng New Year's Resolution ay mahalaga para sa mga senior citizens na katulad namin ni Lola Seni. Dahil ito ay nagbibigay ng direksyon at layunin para sa amin sa bagong taon. Ito rin ay isang pagkakataon para sa mga senior citizen na mag-reflect sa kanyang mga nagawa noong nakaraang taon at mag-set ng mga bagong layunin para sa kanilang sarili. Kung baga, kung ano man yung mga pagkakamali na nangyari noong isang taon, hindi na dapat ulitin ngayong taong 2026. Kumbaga, dahil nga sa ating pagbabalik tanaw, makikita man natin ang mga pagkakamali natin, yun, iko-correct natin yun. At magsiset tayo ngayon ng bagong layunin. Marami pong benepisyo ang pagkakaroon ng New Year's Resolution para sa mga senior citizens. At ano-ano ba yun, Lola Seni? Ano ang unang benepisyo? Ang unang benepisyo, nagbibigay ng direksyon. Ang pagkakaroon ng New Year's Resolution ay nagbibigay ng direksyon at layunin para sa bagong taon. Ang New Year's Resolution, hindi lang ito para sa mga bata, kundi hanggang sa pagtanda natin ay dala-dala natin ito. Kaya lang, ang resolution ay ang tao ay nagbabago eh. Talagang hindi natin maasahan na fix yung kanyang Isipan. Oo, sa mga pangako. Pero isa lang ang matapat sa kanyang pangako. Ito ay ang Diyos. Amen. Diba? Oo. Kaya dapat pag tayo'y nangako ay ayon sa layo ng Panginoon sa atin ng pagbabago. Di ba? Kaya nga At saka tandaan natin, Lola Sen, ang pagbabago ay tungo sa kabutihan. Kung ano yung mga naging kamalian noong nakaraang taon, ay yun ay dapat i-correct. Baguhin. Gawing tama. Kaya, tumpak. Ang pagkakaroon ng New Year's Resolution ay nagkakaroon ng direksyon ang buhay ng isang tao. At nagkakaroon din ng layunin. Purpose. Kasi, lagi nating tandaan, tayo'y nilikha ng Diyos for a purpose. At yung purpose na yon ay hindi lamang para sa ating sarili, maging sa ating kapwa. So, mag-isip-isip na po tayo ngayon. Ano ang magiging resolution natin ngayong 2026? Pangalawa, ang New Year's resolution ay nagpapalakas ng motivation. Ang pagkakaroon ng New Year's resolution ay isang motivation at inspirasyon para sa mga senior citizen
na mag-take ng mga hakbang para sa kanilang mga layunin. Kumbaga, Lola Sen, para bang may dahilan kung bakit ang isang bagay ay ginagawa mo. May dahilan. Ngayon, ang dahilan nun ay para sa ating kabutihan. Pwedeng unang-una yung ating relasyon sa Panginoon. Dapat yon habang tumatagal, lalong tumitibay ang ating relasyon sa Panginoon. Yan, pag nagawa natin yan, umaapaw din yung kagandahan ng relasyon natin sa iba't ibang miyembro ng ating pamilya at maging sa ating mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kamag-anak. Tsaka, Lola Sen, pag meron kasi tayong resolution, nagiging maingat tayo. Naiisip natin, ito dapat ang gawin ko patungo doon para makamit ko yung aking New Year's resolution. Yan, di ba? At maganda rin din, Lola Sen, na pag may New Year's resolution ka, alam din ng mga tao para naano ka din ba? Na re-remind, napapaalalahanan ka, oy, ang New Year's resolution mo ganito. Kasi isa sa New Year's resolution na dapat natin gawin, Lola Sen, tayo, sa atin mga senior citizen. Minsan kasi may kaigsian ng ating pasensya. Di ba, no? Lalo na pagka, yan, ang tawag dito? Unang bigay lang natin na instruction, gusto natin nakukuha kagad at hindi pa bagal-bagal, gano'n, no? Hindi yan parang instant noodles na. Oo, correct. Kaya nga, mapapalahanan tayo na, di ba, New Year's resolution mo ngayon, magiging pasensyosa ka. Ay, oo nga pala, salamat ha. Kaya gano'n. Magandang alam din ng iba. O ano pang isang benepisyo, Lola Senny, ng Ikatlo, nagpapalakas ng self-confidence. Ang pagkakaroon ng New Year's resolution ay nagpapalakas ng self-confidence at tiwala sa sarili ng mga senior citizens. Oo, di ba? Pag meron kang New Year's resolution, alam mong may tiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yun, na magagawa mo yun. Di ba? Ikaw, Lola Sen, ano bang, New Year's resolution mo? Meron ka bang naisip ng New Year's resolution? Hindi ako New Year's resolution. Kung yung hindi ako masyadong sa New Year's resolution. Ako naman, Lola Sen, ang New Year's resolution ko talaga ngayon is yung talagang mahigpit ako dapat sa sarili ko pagdating sa kakainin ko. Oh. Yun na yung pang-apat natin na nasa pang-apat pa rin, no? Oo. Yan ang New Year's resolution ko talaga. Ito ang pang-apat. Oo. Kaya nga pag sinabi natin na yung tiwala sa sarili, dapat meron talaga tayo dapat yan, Lola Sen, na para maging magandang halimbawa ba tayo sa ating mga apo na may tiwala sa sarili. Ngayon, dapat tayo, kung may tiwala tayo sa sarili, mas meron dapat tayong tiwala sa Diyos. Dapat yan, nanatili yan. Kung anumang circumstances tayo, anong sitwasyon meron tayo, mananatili tayong may tiwala sa Diyos. Kaya nga sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, magandang yan. Magandang yung mag-rely tayo sa mga words of God and His promises. Ayun ang natin. Lalo na sa ating edad ngayon. Yan talaga. Sa sarili natin talagang hindi matutupad Pero kung panghahawakan natin ng mga salita niya, nagiging malakas tayo. Nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa ating sarili na magpapatuloy tayo sa ating buhay dahil sa Panginoon. Yan. Sa salita ng Panginoon tayo manghawakan, hindi sa sarili nating mga pangako. Tsaka kakayahan. Dapat nandiyan talaga. Yes. Panghawakan po talaga natin ang mga pangako ng Diyos. Okay. Ang ika-4, Lola Zen.
ito ang ano ko, nagpapalakas ng kalusugan. Ang pagkakaroon ng New Year's resolution ay nagpapalakas ng kalusugan at kagalingan ng mga senior citizens. Itong ano ko, yung talagang yearly, hindi ko to nakakalimutan. Yung pagpapacheck up, at saka yung mga pagkain na dapat kainin, di ba? Hindi, yung pag sinabing Bawal. bawal na, di ba? O less na, no? Less Oo. rice, di ba? Yung, ay dapat maging ano tayo, Masunurin. masunurin tayo. Kung nga sinabi ng doktor na bawal na yung mga karne, bawal na yung ano, di ba? Yung Mga sweets. tamis, yung mga maalat, ay sundin natin. Para sa kalusugan din natin yun sa kabutihan din natin para sa ikaganda at kaayos ng kalusugan natin. At isa pa, di ba, yung financial natin, hindi tayo mahihirapan Gagastusan. sa sarili natin at maging yung mga anak natin, hindi tayo magiging pabigat sa kanila, lalo na sa financial. Di ba? Oo. Totoo yan. Kaya nga sabi ko nga sa'yo kanina, isa yan sa hindi isa, yan talaga ang hindi ako maggagawa na napakaraming New Year's resolution. Yan ang tututukan ko ngayon. Yang aking kalusugan yang pag sinabing totoo yan kasi si Lola Zen ay napakamagandang halimbawa ng pagiging masunurin sa kanyang doktor. Kung ano sinabi ng doktor, talagang to the letter. Ginagawa ni Lola Seni. At saka si Lola Seni maganda kasama kasi ako, nabanggit ko na kasi sa kanya na ano yung mga bawal. Kaya pagkasabay ko yan kakain, sasabihin niya kagad sa'yo, di ba bawal yan sa'yo? Pasimple lang imbis na sabihin, wag mong kainin yan, sasabihin lang talaga niya, di ba bawal yan sa'yo? O, naintindihan ko na. Ano naman, madali naman ako makaintindi. Kaya pag alam ko na, pag sinabi niyang yon, alam ko, yun, pinagbabawal yon. So, sa mga planong maging masunurin sa inyong doktor, dapat talaga sabihin nyo sa ibang member ng pamilya ninyo kung ano mga pagkaing bawal sa inyo para sila mismo ang gagawa ng paraan na hindi nyo yon makakain. Mm-hmm. Ano pang isang benepisyo, Lola Sen? Papalakas ng relasyon. Ang pagkakaroon ng New Year's resolution ay nagpapalakas ng relasyon sa mga mahal sa buhay at kaibigan. Kasi alam mo Lola Sen, pag meron kang New Year's resolution, ano yan? Isang sukatan yan kung may isang salita ka. Yung word of honor, pag pinlano mo, gagawin mo. Kaya yan, nagkakaroon ng pagpapalakas ng relasyon. Kasi nga, ang laki ng tiwala ng mga tao sa iyo kasi meron kang word of honor. Pag sinabi mong ganun, gagawin mo. Kasi pagka sinabi mong ito ang New Year's resolution ko, tapos hindi mo naman ginagawa, hindi mo tinutupad, bawas points yun sa'yo. Bawas talaga yun. Kaya sasabihin na, hindi mo nga kayang tuparin yung New Year's resolution mo. Yan pa kaya? Tingnan mo. Kaya, mahalaga talaga na ang taong talagang ginagawa para matupad ang kanyang New Year's resolution ay nagpapalakas ng relasyon talaga sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya. Ate Marlene, yung pag-exercise, kahit nasa bahay lang, walking, ay dapat kahit hindi tayo nakikita ng mga anak natin, ay ginagawa natin. Mm-hmm. Hoy, yung tinuro mo nga sa akin na hand exercise, yung sa kamay, nako, ginagawa ko yan. Kaya nga sabi ko, effective talaga. Ano talaga, lalo na yung pag hindi ako makatulog, yung tinuro mo, ginagawa ko. Madali naman kamay mo lang ang ginagamit mo. At kahit na sitting position lang, oo, gagalaw-galaw lang natin yung mga paa natin, di ba? Natin. At kahit nakahiga tayo, bago tayo bumangon, stretching,
malaking bagay po yun para sa ating mga senior citizen. Oo. Sabi nga, move. Galaw-galaw. Oo, galaw-galaw talaga araw-araw. Hindi naman kasi din kailangan matagal eh. Kahit 10 minutes pwede yung ganung exercise. Mga katawan natin. Oo. Correct. Malaking bagay po yan na kasi yung kailangan mag-circulate yung mga dugo yung sa ating mga katawan. Oo. Diba? Ulo hanggang paa. Kung hindi ho tayo gumagalaw, paano gagalaw yung mga dugo sa ating katawan, sa ating kalamnan? Diba? Kung naka-steady lang tayong ganyan. Oo. Galaw-galaw. Kaya po, i-recap po namin ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng New Year's resolution. Yes. Ang unang-una, nagbibigay ng direksyon. Pangalawa, nagpapalakas ng motivation. Ikatlo, nagpapalakas ng self-confidence. Ikaapat, nagpapalakas ng kalusugan. At ikalima, nagpapalakas ng relasyon. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng pwede niyong gawing New Year's resolution ng mga senior citizen. Yung ginagawa ni Lola Seni. Ano yun, Lola Sen? Mag-exercise ng regular. Mag-exercise ng regular para sa kalusugan at kagalingan. Oo. Kahit nga umpisa natin sa mukha, gagawin natin kahit na magmukhang marap ka sa salamin, kahit mukhang pangit ka, kasi laking tulong po yung ine-exercise po natin yung mukha natin. Yung ulo natin, galaw-galaw natin, di ba? Ganyan. Ay malaking bagay po yan na ginagawa natin araw-araw. Tapos lagi sa balikat, sa braso, taas, di ba? Diba? Ganyan. Tapos hanggang yung bewang ninyo, kending-kending. Diba? Yan hindi yan kailangan nakatayo, di ba? Kahit na wag ho ninyong sabihin, naka-wheelchair na nga ako eh. Pag pa ako, kailangan igalaw po natin yung ating mga katawan. Yung ating mga muscle mag-circulate po yung mga dugo sa ating buong kalamnan. Hanggang paa. Oo. Diba? Mainam yan. Mas mainam yan, Lola Sen, kung merong kasabay na tugtog. Tama, music. Kasi parang mas ganado. Oo. Tsaka isa pa, ang dami sa Facebook na mga exercises, mga exercises lang, 'di ba? Walking exercise on place, 'di ba? Masusunod po natin ng madali with music pa. Oo. At saka tandaan niyo po regular niyo po dapat itong ginagawa. Hindi dapat yung sa umpisa lang magaling pagkatapos wala na. Dapat regular po na kayo ay parating nag-exercise. So kung gusto nyo, araw-araw 10 minutes or kung hindi kayang araw-araw, salit-salitan ngayon. Bukas hindi. Susunod araw, exercise uli. Susunod araw hindi. Kumbaga, i-schedule nyo. May pattern. Hindi yung kung kailan nyo lang gusto saka kayo mag-exercise. Huwag ganun. Huwag ganun. At saka isa pa, pwede namang paiba-iba. Ngayon, in-exercise mo yung ulo hanggang braso na bukas naman yung paa mo. Ganun, Kung kaya mo yung sa buong katawan, edi mas mabuti. Basta tulad ng sabi ni Lola Seni, mas mainam. Mas mainam na gumagalaw po ang iba't ibang parte ng ating katawan. Yan. Exercise. Kayang-kaya natin yan, Kayang-kaya natin yan. Ano pa, Lola Sen, ang pwede nating gawing New Year's resolution? Kumain ng masustansya. Kumain ng masustansya at balansetong pagkain para sa kalusugan. Oo. Balanced diet. Oo. Balanced diet. Na ibig sabihin, hindi lang yung paborito nating ulam or paboritong pagkain ang lagi nating kinakain. So, dapat may gulay.
may Mm. gulay, may prutas. Oh, Kahapon nga nakita ko yun sa Facebook yung piniritong isda. At saka yung inano lang, yung yung laswa natin sa Bisaya, yung laoy? oo, na gulay, Oo, yung okra at saka yung talbos ng kamote. oo, Pwede lagyan ng yun, ng saluyot. oo, Di ba? Tapos lagyan mo ng salt and pepper lang yun kasi bawal na nga ang bagoong sa atin. oo. Pero di ba? Naku, napakasarap na yun. Tapos mainit yung sabaw at yung kanin. Less rice. Correct, no? Kahit Or- yun lang papakin mo, Oo. di ba? Oo. Tsaka Tansya na yun. At saka pa, kung nagtatanim ka sa paligid mo ng talbos ng kamote at saka yung mga malunggay, libre na, di ba? Lagyan mo lang ng kamatis at sibuyas. oo. Napakasarap ng kumain na yan na kasama ng pritong isda. Correct. Pero, tandaan din, kailangan din na, ang may presentation. Gandahan din naman ang pagpapaano niyan, pag inihahanda, meron din konting art yan. Para mas appetizing kumbaga. At saka dapat yung mga pagkain natin, Lola Zen, medyo hiniwa sa bite size. Hindi kalakihan, hindi din masyadong maliit. Katamtaman lang. Lalo na kung posisyon ng ipin. Oo. Yung pagkain hindi na pwede yung mga matitigas. Dapat dali ng tunawin. Madaling guyain dapat. Oo. Oo. Itong ikatlo, ito ang masaya to, mahilig si Lola Sen ito. Ako kasi minsan anong tawag diyan? Pag merong Budget. Mag-travel. Travel at mag-explore ng mga bagong lugar para sa kasiyahan at karanasan. Okay, di ba? 8 months nga ako diyan sa Zamboanga na-enjoy ko yung mga beach diyan, yung mga pasyalan diyan. At saka kahit na bawal yung mga ibang pagkain, enjoy ko na lang yung pwede kong kainin. Correct. At kaya Lola Sen, ako nga paalis ako para sa papuntang Davao ngayong 26. Uuwi ako. Kaya kasi Sinong meet mo doon, mga family mo? Nanay ko tsaka mga kapatid ko. Sa Davao pa pala. Kaya nga tawag dito, yan, kumbaga, kailangan kailangan nakaplano siya. Kumbaga, nagsiset aside ka talaga ng pera, naglalaan ka talaga ng pera para dyan sa biyahe. Ako, hanggat maaari, 2 beses sa isang taon dapat ako umuwi. Pero last year, hindi ko yun natupad kasi nagkasakit ako kaya hindi ako nakauwi. So, ngayon, uuwi ako ngayon. Mga 5 araw. Kaya, mainam din kasi ang nagta-travel. Unang-una, bagong environment. Di ba? Pag nagta-travel ka. Pangalawa, nakaka-meet ka ng iba't ibang tao. Minsan nga, may mga taong matagal mo nang hindi nakikita, nagkikita kayo. You meet new friends. Di ba? Diyan, di ba? Oo. Karanasan. Nagkaroon ako ng time kaya nga naging part ako ng ng DXAS, yung Family Matters, dahil nagpunta ako diyan sa Correct, no? Tingnan mo. Sa Zamboanga, tsaka naging akong volunteer radio talent ng DXAS. Correct, tingnan mo. At saka Lola Sen, din yan, magandang experience yan kasi marami kang makikitang tulad sa mga iba't ibang pagkain na hindi mo natitikman. Ako kasi minsan pag nagbabiyahe, ang hilig kong pumunta sa mga tindahan, tinitingnan ko ang mga anong pwede kong bilhin, ganyan. Tapos, ano to? Tatanong ka, ano to? Para saan ito? Ganyan. So, it's a learning process ba, Lola Zen? Yung pag nagbabiyahe ka. At saka, isa pa, nawawala na yung madali kasi akong malula, mahihilo, pagka medyo may kahabaan ng biyahe.
Pero, pag lagi mo pala siyang ginagawa, nababawasan. Mm. Nababawasan siya. Kasi Ako noon, din eh. Dati, takot akong sumakay sa eroplano. Pero nung nasanay na ako, ganun lang pala yon. Iidlip lang ako, maya-maya, nandun na pala ako sa Zamboanga. Di ba? Ganun na, oo. nasanay ka na, sandali lang ito. Ipipikit ko lang, nasa na ako. Destination na. Di ba? Oo. Correct ka dyan. Oo. Kaya, kung may budget, bakit hindi? Mag-travel po tayo. Hindi naman po kailangan talagang lumabas pa ng Pilipinas. Kahit kung saang lugar man kayo, marami talaga diyang mga lugar na magaganda na hindi nyo pa napupuntahan. Kaya, sa mga senior citizens, ang mga anak natin, mga apo, maganda po yung panregalo kay lolo at lola. Yung mga airlines dyan, yung mga ano yan. May mga promo. May discount tayo. Oo. Kaya yan ang isang way din yan. Magbantay kayo ng mga airlines na nagkakaroon ng promo. Kaya Totoo yan. Dito, dahil nga sa may promo, nakapunta ako dyan dahil may promo. Oo, correct. Ano talaga yan? Kaya wag nyo talagang sa mga anak at mga apo magsasabi ng magastos yan. Hindi po yan magastos. Unang-una, meron po kaming senior citizen card. Automatic yan, may discount kami. Tapos, pangalawa, may promo. Namantakin nyo, promo na nga, may discount pa sa amin. O di ko, konti na lang gagastusin ninyo, di ba? So, kaya mga apo, mga anak, mainam yan. Mainam na isali nyo na rin sa mga plano nyo for 2026 na si Lola at si Lolo ay makapag-travel, kumbaga. Kahit dito lang sa Pilipinas, oo, nasa ibang bansa, di ba? Hindi naman kailangan eh. Katulad na lang dito sa Zamboanga, ang dami magagandang lugar dito. Pwedeng puntahan. Di ba? Yan, sikat na sikat yung gani yung mga Merlocket. Ang dami ng talaga dito. Hindi ko pa nga napupuntahan yung iba eh. Tsaka yung Santa Cruz Island. Mga ganun. Madami talaga. Hindi mo talaga kailangan lumabas ng Zamboanga. Ano pang isang halimbawa ng New Year's resolution na meron ka dyan, Lola Zen? Ika-4, mag-volunteer. Volunteer para sa mga organisasyon at tulungan ng mga nangangailangan. Oo. Ang isang magandang lugar na kung saan ka pwede mag-umpisa mag-volunteer ay dyan po sa simbahan ninyo. Di ba? Kung saan po kayo miyembro ng isang simbahan, may mga activities po dyan, may mga projects na pwede po kayong mag-volunteer. Kasi naman, yung pagba-volunteer natin yan, isang na nagpapakita ba tayo, Lola Sena, tayo ay pwede pang tumulong. Hindi naman natin unang-una nakakapagbigay kasi tayo ng pwede kasi tayong tumulong sa area ng yung counseling. Yung pagpapayo, pwede tayo diyan mga senior citizen, mag-volunteer tayo. Yung sa mga marriage counseling, di ba? At saka isa pa yung mag-volunteer tayo, yung may mga activity yan ba? Mga senior citizen, may mga activities. Pwede tayong mag-volunteer dyan. Livelihood. Kung meron livelihood program, pwede pa tayo mag-volunteer. Di ba? Oo. Kaya, tsaka isa pa yung mag-volunteer din tayo sa ibang mga trabaho sa simbahan. Di ba? Ano yan? Lahat halos ng mga churches meron ganing tinatawag na men's group, may ladies group. Sumali. Kailan sumali po tayo, maging miyembro tayo. Mga barangay, pwede tayong mag-join. Mga senior. Meron na silang ngayon na para sa mga senior citizen. Even sa mga fast food, kumukuha sila ng mga volunteer na senior citizen na pwede maganda yan. Ngayon ka lang narinig. Sa mga mall, yung magsasabi ka lang, bibigyan kanila ng uniform, tapos
hello, good morning po, welcome to, kung ano yung Ah, mo na inassign ka ng barangay. oo. Punta ka sa barangay at pwede kayong i-assign mo kayo bilang volunteer na senior citizen, 'di ba? Sa mga fast food, magpunas-punas ng lamesa o magsabi ng welcome to kung Oh, ano yung yes, oo. ano yung fast Kaya food natin na yan. pinatay sa inyo. Tapos yung meron mga yung magtiklop ka ng mga napkin, yung mga 'di ba? Yung mga pwede pa na magagaan na gawain na pwede nating gawin sa loob ng isang fast food. Doon nga nung nagpunta kami sinama ako ni Lloyd at ni JC sa Singapore, Oo. kita ko doon ng mga senior citizen. Talagang meron silang trabaho sa mga fast food, taga-punas, taga-tupi ng mga ng mga tissue paper. Oh, Tapos yung mga kayang-kaya natin lalaki, yan. Oo. sila yung nagpapasakay sa mga sa mga train, sa mga nagpapasakay sila ng mga train. Sa Oo. mga train ng mga yung mga senior citizen ng mga taxi. 'Di ba? Dito rin sa atin ginagawa na 'yan. Kaya punta kayo sa barangay, sa city hall ninyo, magtanong kayo kung saan kayo pwedeng mag-volunteer, lalo na yung mga bago pa lang na tawag? Retire. Oo, sumali pumunta po kayo sa barangay at magtanong kayo kung saan kayo pwedeng mag-volunteer para hindi ho kayo kasi yung iba naiinip na. O yung nasa bahay ka lang na yung bang wala, parang ang araw mo wala kang planong gagawin. Mainam talaga yun na meron kayong pagkakaabalahan kumbaga. Kaya tama si Lola Zen, kung kayo po'y walang pinagkakaabalahan sa bahay, may mahabang oras kayo na walang ginagawa, pumunta po kayo sa inyong barangay o kaya sa city hall ninyo para magtanong kayo na saan kayo pwedeng mag-volunteer. Yan. Kaya, yan, gawin nyo po yan. Mainam yan na para din sa ating cognitive skills, para sa ating ding brain, para ang ating utak ay gumagana pa. Yan. Ano pang isa, Lola Zen? Mag-aral ng bagong bagay. Mag-aral ng bagong bagay para sa kasiyahan at pag-unlad. May mga tao na yung mga bagay na gusto nilang gawin noon na hindi nila nagawa, ay pwede pa nilang gawin ngayon. Oo, di ba? Halimbawa, yung isang pinagkakaabalahan ko ngayon kasi wala naman akong hilig magluto. Pero ngayon kailangan ko matutong magluto. Dahil pag nagkakaedad ka pala, hindi ka masyadong nahihilig sa mga yung mga fast foods. Kasi nga maraming bawal sa'yo. Kaya mas magaling kung marunong ka magluto. Kaya yan ang bagong bagay na pinag-aaralan ko. Kaya nakatutok ako minsan sa Facebook. Pag nakakita ko ng magazine, dumidiretso kaagad ako sa mga recipes. Alam mo ba, Lola Sen, na hinahanap ko ngayon yung mga recipe na no bake. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng oven para ka makapag-bake. Ang dami na niyan ngayon. Ang dami. Oo. Kasi dati pumupunta pa ako sa mga eskwelahan para nagbabiyahe pa ako para matuto ng mga baking na yan. Oo. Pero ngayon sa sa Facebook, sa YouTube. Hindi ka nang Ako paborito ko talaga yan, Lola Sen, ang empanada. Ang empanada talaga noon, binibake yan, di ba? Na ngayon, napiprito na pala yan. dati na. Meron silang recipe for na bake empanada, meron din yung yung deep fry. Deep fry, no? Ang daming ang dami na talagang tsaka recipe. Yang pag-aaral ko ng ng pagluluto ngayon ay isang napakagandang bonding namin ng apo ko. Kasi ang niluluto ko, lalo na pag merienda, yung mga nakikita kong recipe na napakadaling gawin sa Facebook, ginagaya ko, sasabi nga saan mo to natutunan? Tapos tumatawa lang ako. Siyempre, ayoko sabihin ang secret ko.
ang mga apo ko, Ngayon Lola alam na Sen, nila. oo, Ngayon alam mo na. Lola Sen, ang mga apo ko hindi mahilig kumain ng gulay. Mm. Nakita ko man yan sa Facebook, yung paano lutuin yung mga Okoy. okoy na. Sabihin Okoy ko na sa'yo. kalabasa. Oo. Na. Naku. At pasarapan mo yung sa usawan, hindi pwedeng hindi nila kakainin yan. Correct. Totoo yan. Totoo. Yan. Kaya sabi ko nga naisahan sila, naisahan. Kaya nga, ano pang, ako, isa pang ginagawa ko na nag-aaral ako ngayon manahi. Kaya nga, alam mo ba meron kasing nagbigay sa akin na, yung bang makina na kamay mo lang ang gagamitin? O yung kamay lang? Ano siya? Yun. Nakakagawa ako ng ang tawag dyan? Pillowcase. Kasi madali lang man ang pillowcase. Diretso lang man. Oo. Oo. Ako isang gusto kong magkaroon ng makina ulit kasi wala na yung mga makina ko. Lola Sen, merong makina maliliit. Akala ko nga laruan. Akala ko laruan. Yung pala, talaga pala yun. Nakita ko yun Dati kasi dati nang merong ganyan na nakikita ko yung sa kamay lang. Hindi ako masyadong interesado. Na ngayon na may panahon na ako para gawin yan na naisipan ko. Kaya pagluluto at saka pananahi. Pero hindi ako ambisyosa ha. Yan lang sa pillowcase lang, Lola Sen. O baka merong kung meron pa kayong ibang mga New Year's resolution na gusto nyo, itong aming mga nabanggit ay mga halimbawa na pwede nyo pong maging New Year's resolution. So ulitin po namin. Unang-una, mag-exercise ng regular. Yan ang isang pwede nyong gawing resolution. Pangalawa, ang pagkain ng mga masustansya at balanseng pagkain. Pangatlo, ang pagta-travel at pag-explore ng mga lugar na hindi pa nyo napupuntahan dyan sa inyong lugar at sa ibang lugar. Ikaapat, mag-volunteer po kayo at mag-volunteer sa inyong barangay o magtanong kayo sa City Hall kung ano ang mga gawain na pwede nyo pong gawin. At ikalima, mag-aral ng bagong bagay na inyong pwedeng matutunang gawin. Yan po ay para sa inyong kasiyahan at pag-unlad. Lagi po nating tandaan na ang pagkakaroon ng New Year's resolution ang magandang paraan para sa mga senior citizen na tulad natin, Lola Sen. Yes. Na mag-set tayo ng ating mga layunin, mga purpose, at gumawa ng hakbang para ang ating mga New Year's resolution ay ating maisa katuparan. Yes. Kaya, lahat ay matutupad lamang sa tulong ng ating Panginoon. Kailangan talaga yan. Kailangan talaga ang gabay, ang patnubay ng Diyos. Kaya nga, lahat ng ating gagawin, tulad nito, pagsiset natin ng New Year's resolution, kailangan natin yan, kailangan kaakibat niyan ay pagdarasal. Dasal. Panalangin, ipanplano, at magsama-sama kasama ang mga pamilya sa mga plano na ganito upang sa kasiyahan ng mga ating lolo at lola, lalo na sa taong ito ng 2026. At saka isa pa, huwag niyong kalilimutan na yung ating pong New Year's resolution ay hindi lang para sa ating sarili, sa ikabubuti natin, maging sa mga member ng ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. Tandaan po natin, ano man ang ating gagawin, ay hindi lang po yan para sa sarili lang natin. Tulad nga ng nabanggit namin noon ni Lola Seni palagi na, tayo po ay nilikha ng Diyos for a purpose. May kadahilanan po ang ating, bakit tayo nandito sa mundo. Meron tayong naka-assign na purpose na dapat nating gawin. Kaya nga, dapat natin yan malaman, ano ba ang dahilan bakit tayo ginawa ng Diyos? Dapat alam natin yan. At sa lahat ng ating
gagawin, lalo na tayo mga lola at lolo, no? Kailangan po tayo ay maging maganda at matibay na ehemplo para sa ating mga anak at mga apo. Kumbaga, bantayan natin, Lola Seni, ang ating bibig pag ating pong ibinuka, kung nabibless ba ang tao, ang ating mga, ang ating ginagawa, napapalapit ba ang tao sa Diyos sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip. Yun ang mga bagay na dapat nating pinag-iisipan para sabihin natin ano man yan, tumanda siya, parang walang pinagkatandaan. Di ba napakasakit nun, Lola Sen, no? Kaya dapat tayo, mga lolo't lola, no? Maging magandang modelo para sa ating mga apo at sa ating mga anak. Na, Lola Sen, manalangin na tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, ang Ama ng makapangyarihan na gumagawa ng langit at lupa, at mga bagay na hindi nakikita at mga nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, ang tanging bugtong na anak ng Diyos, bugtong ng Ama ng bago pa ang sanlibutan, Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag, tunay na Diyos, bugtong hindi nilalang kasama diwa ng Ama, na ang lahat ay ginawa na para sa tao, para sa ating kaligtasan. Bumaba mula sa langit at nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa paraan ni Birheng Maria at naging tao, at pinako ayon sa hatol ni Poncio Pilato. Siya ay nagdusa at inilibing. Sa ikatlong araw siya ay nagbangong muli ayon sa kasulatan at umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama, at siya ay muling darating na may kalwalatihan na magpapatawad ng mga magpapataw ng kahatulan sa mga buhay at mga patay, na ang kanyang kaharian ay walang katapusan. At sumasampalataya ako sa banal na Espiritu, ang Panginoon at tagapagkaloob ng buhay na mula sa Ama at sa Anak, na sumasama at sa Ama, Anak na sinasamba at ninuluwalhati na sinabi ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal na katolika at apostolika na iglesia. Aking kinikilala ang isang bautismo, kapatawaran ng mga kasalanan, at tumitingin sa pagkabuhay na muli ng mga patay at mga buhay sa sanglibutang darating. Amen. Amen. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programa, ang Radyo Sinkaman, at ang makakasama ninyo ay si Uto Mobin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. At syempre po naman, tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga, ay mapapakinggan ninyo ang Move Kids Radio. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Happy New Year! Happy New Year po sa lahat! Ano nga ba ang best gift ever na matatanggap ko this Christmas?